narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Mainit po na debate ngayon ng mga boxing experts at fans. Dapat pa bang manatili si Manny Pacquiao sa pangangalaga ng long-time trainer na si Freddie Roach? At dahil tila umuusok po ang nasabing issue, sinikap ng PTV Sports na kunin ang pananaw ng ilan sa malalapit kay Pacman. Narito ang report ni Robert Benet. Hindi ngayon ang tamang panahon para magpalit ng trainer si Manny Pacquiao. Ito ang ginit ng mga taong malapit sa Pinoy boxing hero. Sa sinapit kasi na 0-4 shoutout ni Roach sa kanyang mga boxers na inalagaan noong isang taon, marami ang nag-a-advise kay Pacquiao na linsanin na si Roach. 2012 ang masasabing lowest year ni Roach bilang trainer dahil pare-parehong dumanas ang talo ang kanyang mga alaga na sina Pacman, Amir Khan at Julio Cesar Chavez Jr. Pero ang pinakamasakit para sa lahat ay ang dalawang talo ni last year, lalo na ang 6th round technical knockout loss sa kamay ni Juan Manuel Marquez noong December 9. At saka yung nangyari kay Freddie Roach, alam mo namang yung trainer, panahon-panahon Ngayon, panahon niya, puro talo. Ang security talo, hindi niya panahon. Baka itong taon, kanya na naman hindi natin alam. Ngayon, ang panahon ngayon ni Juan, ni Garcia. Subalit kung ang assistant conditioning coach ni Pacman na si Nonoy Neri ang tatanungin, effective pa rin si Roach. Aksidente lamang anya ang naging talo nila. Pinasinungalingan rin ni Neri ang pananaw ng marami na apektado na ang pagtitraining ni Roach sa boxer ng kanyang lumalalang Parkinson's disease. Iba yung routine ng training. Lalong pasakit kasi adjustment lang ang problema dyan Parang minalas lang talaga. Siya straight isang taon, 4 ang talo Una naman ang tiwala ng legendary Pinoy fighter na si Jenny Peñalosa na makakabalik pa rin si Pacquiao. Naniniwala ang 2-division world champion na sa tamang preparasyon at mahabang pahinga, babalik sa tugatog ng tagumpay ang ating pambatong boxer. Hindi na kailangan para sa akin kasi si Freddie Roach hindi lang yun ang karibyo nila, hindi lang boxer trainer ang yung treatment. Talagang pamilya maganda yung nangyari na siguro na talo, aksidente. Si Pacquiao ay may 4 na buwang hindi papayagan ng WBC at Nevada State Athletic Commission na mag-engage sa anumang klase ng boxing activities. Mismo ang Sarangani Congressman na nagsabi na gagamitin niya ang oras ng pahinga sa kanyang pamilya at constituents. Galing lamang sa 2 linggong bakasyon sa Hong Kong at Israel ang pamilya Pacquiao. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Samantala muli naman pong sumulat ng kasaysayan para sa prangkisa ang Rain or Shine Elasto Painters. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang 7-year stint sa PBA, natikman ng Raymond Yu at Tereke franchise ang back-to-back finals appearance. Pero hindi po naging madali ang ruta para sa mga alagad ni Coach Xiang Yao. Pinahirapan muna sila ng Sanmig Coffee Mixer sa first half ng Game 6 sa Mall of Asia kagabi. Mina po ng Sanmig ang unang 24 minutes ng laro kung saan ilang ulit nagtangkang humulagpos ang Peter Jun Simon led Mixers. Pero matapos mag-adjust sa halftime huddle ng depensa si Giao, dito na unti-unting naramdaman ang bagsik ng Elasto Painters. At kasabay ng pag-init na rin sa opensa ni Jeff Chan, nagbunyi ang mga fans ng Rain or Shine. Isang commanding 90-83 win ang itinala ng Rain or Shine upang itiklop ang serye 4-2. Dahil dito aabangan na lamang ng Elasto Painters ang magwawagi sa semi-series ng Talk and Text Tropan Texters at Alaska Aces. Huwag tayo mag-celebrate muna. We prepare hard. Okay? We will at least try and win another championship, all Filipino. Okay? We have some mistakes we need to correct. Okay? We need to keep sharp. We need to do our skill work. Okay? We cannot skip that. Okay? You need to stay healthy. Congratulations, Coach Xiang Yao at sa Rain or Shine Elasto Painters. Samantala, wala naman tigil ang programa ng Philippine Karate Do Federation na PKF para sa lalong pagtaas ng kalibre ng ating mga national karatekas. At sa impormasyon na nakalap ng PTV Sports, may isang malakihang international competitions na muli pong i-host ang bansa sa darating na Abril. Ito ang sinubaybayan ni Ms. Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Matapos ang matagumpay na hosting ng World Shoto Cup Karate Championship sa Cebu noong isang taon, muling magbubukas ng pintuan ng bansa sa isang major ASEAN tilt.
Ayon kay Karate Do Federation President Joey Romasanta, nakalatag na ang lahat para sa second Southeast Asian Karate Do Championship sa April 18 to 21 sa Fontana Clark Field, Pampanga. Masusukat din naman natin yung ating mga manlalaro dito against the other countries that will be coming in. No? So, yan nung sa Cebu, nagkaroon tayo ng world na yun. No? Pero isang discipline na ng karate, Shotokan lang. Going to be a full discipline na paglalaruan dito sa Clark Field. 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya ang makikipagsipaan sa torneyong ito. Ang Pilipinas ay babanderahan ng mga world-class karatekas na sina Engin Dagohoy, Princess Sicangco at Joanna Ilanan. Sa panig naman ni PKF Secretary General Raymond Reyes, maraming matututunan ang mga Pinoy karatekas sa torneyong ito, kabilang na ang exposure at scouting. Bale, we expect na at least mas makita namin yung mga laro ng ibang bansa. At the same time, magkaroon kami ng exposure against din sa kanila this championship. At marami tayong Pinoy na makasali sa event. Magdedepensa rin ng kani-kanilang titulo sa torneyong ito sina Raquel Lozares, Mai Soriana, Jason Macalalay, Rexo Romaquin, Michael Badil, Mabel Arevalo at Oji De Los Santos. Ayon kay Philippine Karate Do Federation President Joey Romasanta, bahagi na ito ng preparasyon ng bansa para sa magaganap na Myanmar Southeast Asian Games simula December 11. At yan nga ang aming mission ngayon at aking ding nagbigay na direksyon so para sa our Southeast Asian Games pag competition is concerned, no? Dito sa Myanmar, no? We're going to train as hard as we can and send only the best that we have so far as karate is concerned. So aming mission dyan is to be the most be-medaled contingent coming home. And so, but medals is so far as in terms of gold medal. Ang Karatedo ang isa sa consistent sa pagbibigay sa bansa ng medalya. Katunayan, sa World Shoto Cup noong nakaraang Nobyembre, nakasingit ng isang ginto si OJ De Los Santos katapat ang mga tigasing pambato ng daigdig. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po mga latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo. Tumutok lamang sa PTV Sports pamayang alas 5 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod, Snowball.